Hello everyone! Kamusta kayong lahat mga kabugis at kamusta ang mga bougainvillea plants nyo? It's Michael here and welcome back to my channel. Delima Bougainvillea series comprised of Delima Red, Delima Orange, Delima Yellow, and the newest and the latest addition sa family ay si Delima Pink. This is my Delima Pink na root grafted. And I bought this ng 600 pesos single graft na medyo maliit pa from a very legit seller. And now, medyo nagmature na at lumaki na. Kaya naman for today's episode, it is the time na ipropagate ko siya through grafting kasi gusto ko magkaroon ng mas malaking Delima Pink. At maganda din siguro na pagsasamahin ko sila sa iisang puno ang lahat ng kulay ng Delima na maging multicolored Delima series. And magagawa ko yon soon. And yung gagamitin kong RS is yung itinanim ko na malalaking sanga. And if you watch that video, that is good. And if hindi pa, better watch that also. And honestly, as much as possible, ayaw kong bumili ng RS or rootstock since may pagka-pricey din ang mga ito, though I tried before na bumili ng mga bougainvillea roots. And para ka ding bumili ng mga grafted bugis na multicolored yung price ng mga magagandang RS, ganun siya kamahal guys. Pero this is understandable kasi yung time and effort naman sa pagpapalaki at paghukay ng mga RS ay sobrang hirap at sobrang tagal. Kaya naman ang ginawa ko this time is nagtanim ako ng mga bugis directly sa lupa para gawing RS. When the time na mag-mature sila, pwede na silang gawing for grafting. And this way guys ay makakatipid ako since may mga RS na ako at may bougainvillea roots pa akong makukuhanan. Tipid tips para sa plantito at plantita natin dyan. And in less than a year, meron ka ng RS na pwedeng pang-graft. And besides, madami ding naghahanap ng RS ngayon kaya ang daming addict sa bougainvillea na kagaya ko. And since pinutulan ko yung mother plant at sana maglabas siya ng mas marami pang sanga in case na hindi maging successful ang grafting ko, mga 3 nodes din yung iniwan ko sa mother plant kong si Delima Pink na may potential na paglabasan ng mga sanga or yung mga bagong sanga niya. And sa cuttings naman na nakuha ko kay mother plant, pwede na akong makakuha ng mga 5 scions na sakto lang sa RS ko. Mga 2 inches each din yung sayon ang idudugtong ko. Hindi top graft ang gagawin ko kasi yung sanga ng RS na nabuhay, doon ko ilalagay yung mga sanga. And not sure ano tawag doon, basta doon ko lang ilalagay. And what I like and love sa Delima series na variety is that yung dahon nila. Maganda yung dahon niya na white and green. Yung variegation na white ay nasa gilid ng dahon and yung nasa gitna is yung green part naman. Ang ganda kasi ng white and green combination na leaves. Dito mo masasabi na dahon pa lang sold ka na kahit wala pa siyang flowers, maganda na siya. Pero pag namulaklak naman sila, sobrang ganda nito lalo. Yung dahon ni Delima ay parang si light pink mahara, ganun. And I love them both. Lahat sila gusto ko. Everything. Charot. And sa garden nga, may separate section yung mga variegated bougainvillea varieties ko kasi maganda silang magsama-sama. And kayo ba guys, ano yung bougainvillea variety na one of a kind or yung pinaka-favorite nyo right now? Ako sobrang dami. Charot. Lahat naman kasi ng bougainvillea varieties ay magaganda pero yung nasa top ng aking list ay yung Opal series or yung Flame series. Nandyan si King Opal, si Red Flame, and si Ruby Flame. Mapa-green leaf or variegated man yan. Right now guys, nasa grafting na ako ng sayon and honestly, hindi pa ako ganun kagaling sa grafting kasi more on pacham or pachamba lang ba. Pag nagka-graph ako, nag-iiwan talaga ako ng allowance sa sanga para in case na hindi maging successful, pwede kong i-redo ito sa same na sanga.
Kasi hindi naman sa lahat ng pagkakataon, lahat nabubuhay yung mga science. May mga science talaga na mamamatay at hindi magtutuloy. At swerte mo na lang pag lahat ay nabuhay, at least hindi mo na igagraph ulit yung mga sanga na yon. Kahit nga yung mga expert at yung mga magagaling na sa grafting, may times na hindi talaga 100% successful. Tapos yung plastic cover naman guys, if matatanong nyo, nabili ko ito sa Shopee. And yung thickness niya is 0.002 and yung size naman is 3 by 6 inches. Saktong-sakto lang sa grafting ng small and medium branches. And mura lang ko siya nabili kasi 28 pesos lang ito for 100 pieces na. That is 0.28 centavos lang per piece na pwede nyo nang gamitin 100 times. Dati kasi ang gamit ko lang ay yung plastic ng yelo, which is manipis at madaling mabutas. And itong nabili ko now ay makapal and maganda talaga siya for grafting. At bago tayo magpatuloy and while nag-graph ako and baka sakaling napadpad ka sa channel ko, and if you are happen to be new to my channel at hindi pa nakaka-subscribe, pakiclick na ang subscribe button para maging updated ka sa latest at sa susunod na videos ko, kagaya ngayon about bougainvillea grafting. And if nakasubscribe ka na, I would like to take this opportunity na magpasalamat sa aking mga viewers na matiyagang nanonood sa current and past videos ko, kasama na dyan yung mga shorts videos ko. Maraming salamat po at lalong-lalo na sa mga subscribers ko na patuloy na sumusuporta sa aking channel. Thank you so much. Right now guys ay nakakadalawang stems na ako ng grafting and there are 3 more to go. Kaya ayun lang guys, tatapusin ko lang muna itong grafting ng Dilima Pink variety ko na to na top rare pa rin hanggang ngayon. Kaya naman dyan lang kayo at patapusin nyo na ang video na ito hanggang dulo. And mai-share ko lang din, since ang topic natin today is more on grafting, ang gagawin ko sa mga next episode ko ay more on grafting pa rin. Gamit ang mga own RS ko or rootstock kasi huhukayin ko na sila guys. Since may time up tayo dahil madami-dami din ang holidays this coming April. Kaya mapagtutuunan natin ng pansin yung mga RS and grafting. At sa pag-grafting kasi medyo time consuming din, lalo na kung madaming sanga yung RS nyo. And minsan talaga nangangawit yung kamay ko and likod ko after ko mag-graft. And sign of aging na ba to guys? Charot! Ayan guys, I am down to my last stem ng grafting and nakakatuwa kasi natapos ko. Mga 30 minutes din ako nag-graft niyan ha, and tanghaling tapat pa at mainit-init pa. Partida yan. So, ayan lang guys for today's video. Thank you so much for watching at makakaasa kayo na pagbubutihan ko pang gumawa ng mga relevant videos for bougainvillea. Kaya naman don't forget to subscribe, stay safe and healthy,
and we'll see you in my next videos. Bye-bye!